GMRC 5, Lesson Exemplar Based, Quarter 2, Week 1, Day 1. Pagkilala sa pamilyang kinabibilangan. Ang ating layunin, nakapagsasanay sa pagiging magalang sa pamamagitan ng bukas na pagtanggap sa bawat kasapi ng pamilya. Natutukoy ang mga katangian ng pamilyang kinabibilangan. Balik-aral. Panuto, suriin ang mga larawan. Ipaliwanag ang kahalagahan ng pagsunod sa mga sumusunod na batas trapiko. Bakit mahalaga ang wastong pagtugon sa mga babala at paalala sa daan? Gaano mo kaya kakilala ang mga miyembro ng iyong pamilya? Para sa ating gawain, sa unang hanay, ilagay ang kanilang mga pangalan. Sa ikalawang hanay, tukuyin ang kanilang mga katangian. Halimbawa, pangalan, Ana, nanay. Mga katangian, maalalahanin at mapagmahal. Paghawa ng bokabularyo. Ating pagtugmain. Hanapin ang kahulugan ng mga salita sa kaliwa. Hanay A, number 1, meron tayong extended family. Number 2, paggalang. Number 3, kasaysayan. Number 4, gabay ng magulang. Number 5, tradisyon. Sa hanay B, nandun ang kanilang mga kahulugan tulad ng letter A, o titik A, mga kaugalian at gawain na ipinamamana mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa sa ating mga pamilya. Titik B, paraan kung paano tayo tinutulungan ng ating mga magulang o tagapag-alaga sa buhay. Titik C, ito ay nagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan sa mga tao na sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Titik D, isa sa mga tatak ng kultura ng Pilipino. Ito ay isang pagpapahalaga sa karunungan at karanasan ng mga mas matanda. Titik E, istruktura ng pamilya ng Pilipino ay kinakatawan ng matibay na mga kaugnayan na umaabot sa labas ng nuclear na pamilya. Ang pamilya noon at ngayon, mga magagandang katangian. Una, yung proseso ng pag-unawa. Ang pundasyon ng pamilya ng Pilipino ay malalim na nakaugat sa isang mayaman na kasaysayan ng malapit na ugnayan sa isa't isa, paggalang sa mga nakatatanda at matibay na pananampalataya sa relihiyon. Ang mga pangunahing katangian na ito ay naglilingkod bilang mga gabay na prinsipyo na bumubuo sa mismong esensya ng mga pakikisalamuha sa pamilya at sa mga kilos ng bawat individual. Una, ang pagiging malapit sa isa't isa o malapit na mga ugnayan sa pamilya. Ang istruktura ng pamilya ng Pilipino ay kinakatawan ng matibay na mga kaugnayan na umaabot sa labas ng nuclear na pamilya. Kasama dito ang mga lolo at lola, mga tiyahin at tiyo, at maging mga matalik na kaibigan na kadalasang itinuturing na bahagi ng pamilya. Ang sistemang ito may mga pinalawak na pamilya ay may mahalagang papel sa pagpapalaki, suporta at gabay na lumilikha ng pakiramdam ng pagiging bahagi at seguridad. Pangalawa, paggalang sa mga nakatatanda. Ang paggalang sa mga nakatatanda
ay isa sa mga tatak ng kulturang Pilipino. Tinuturuan ang mga bata na ipahalaga at igalang ang kanilang mga opinyon at karaniwang itinuturing na pinagmumula ng payo at pagdidesisyon ang mga nakatatanda. Ang paggalang na ito ay higit sa isang panlipunang pamantayan. Ito ay isang pagpapahalaga sa karunungan at karanasan ng mas matanda. Pangatlo titiksi ay ang matibay na pananampalataya sa reliyon. So pangatlong katangian ng pamilyang Pilipino noon at ngayon ay ang matibay na pananampalataya sa reliyon. Ang pangunahing pananampalatayang Kristiyano ng Pilipinas ay nagtutulak sa maraming aspeto ng pang-araw-araw na buhay at mga halaga ng pamilya. Ang mga aral ng reliyon ay kadalasang naglilinya sa mga halaga ng pamilya na binibigyang diin ang moral na pag-uugali, kabaitan, pagpapatawad at pagmamalasakit. Pagnilay-nilayan ang mga nabanggit na mga katangian ng pamilyang Pilipino. Ramdam pa ba natin ngayon ito? Mahalaga ba ang mga katangian na nabanggit? Magbigay ng iyong kuro-kuro o opinyon. May ipapakita akong larawan ng bawat kasapi ng pamilya. Kapag nakita ninyo ang larawan, sabihin ang magagandang katangian nila. Halimbawa, kapag itinaas ko ang ate o ipinakita ko ang ate, magbigay ng katangian ng mga ate tulad ng masipag, matulungin o magalang. Nanay, tatay o ama, papa, kapatid na lalaki o si kuya, kapatid na babae o ate, at si bunso. Sagutin natin, mahalaga nga ba ang pag-uunawaan sa loob ng tahanan? Bakit? Ano-ano ang tatlong magagandang katangian ng pamilyang Pilipino noon at ngayon na tinalakay natin? Para sa ating pagtataya, narito ang panuto. Basahin ang bawat pangungusap at tukuyin kung anong katangian ng pamilyang Pilipino ang ipinapakita ng sitwasyon. Isulat kung ito ay malapit na ugnayan sa pamilya, paggalang sa nakatatanda, matibay na pananampalataya sa reliyon. Number 1. Una, tuwing linggo, sabay-sabay na nagsisimba ang pamilya ni Ana. Pangalawa, humalik sa kamay ni Lolo si Marco bago umalis ng bahay. Pangatlo, madalas mag-usap at magkwentuhan ang pamilya tuwing hapunan. Pang-apat, nagdarasal muna ang pamilya bago kumain ng agahan. Panglima, si Liza ay humihingi ng payo sa kanyang mga magulang bago gumawa ng mahalagang desisyon. Maraming salamat sa pakikinig. Enjoy learning. Subscribe and hit the notification bell for more updates. Thank you.